Teka lang, ba't ganito to? Kung sino man ang gumawa nito, pambihira ka naman. Guys, sa mga OFW natin dyan, no, napapakalayo-layo kayo para kumita, tapos hindi mag-invest kayo ng bahay, tapos aasahan nyo na ganito, bungad ng pinto, ganito pagpasok mo. Sige, sabihin natin tanggap mo ang kapangitan ng hagdan na to. Pero, minsan ang tao tatanga-tanga guys, tatanga-tanga. What if sumabit pa dyan? So, di ba alam mo yun? Pwede yun, pwede yun. Paano? Di ba yung mga furnitures na nasa gilid na ng bahay nyo, yung paa nyo sumasabit pa, yung kamoy yung inasangit pa, di ba? Masakit, di ba? Yan, what if nagmamadali ka tapos biglang sumabit yung paa mo, di ba? Anyway, pwede lang, kahit sa anong paraan mo. Kasi yung pagiging tatanga-tanga, natural lang yun. Huwag lang ugaliin, okay? Ganun. So, bilang may-ari, paano mo nasasabing nasunod yung plano ng bahay mo? Nasunod ang structural plans. Sabing structural mahalaga lalo na ngayon, naglilindol-lindol. Paano mo nasabing hindi tinipid yan? Kung ang simpleng hagdan na to ay hindi nagawa ng tama, ano? Overthink malala, paano mo masasabi yan, no? Kaya sa mga OFW natin dyan na mag-invest ng bahay, magpakonsulta kayo sa engineers, sa mga engineers para sa tibay ng bahay nyo. Para naman sa pagiging habitable at gusto nyo kaaya-aya ang itsura ng bahay nyo, may mga architects po tayo, no? At kung hindi kaya, hanggang konsulta lang, kumuha tayo ng experiensyado na foreman. Madaming foreman ang marurunong. Mason, tile setter, tubero, sino pa, mga pwedeng gumawa, electrician na sanay na sa construction, na na-adapt na nila ang standard ng construction. Huwag kukuha sa mga nagmamarunong lang, Diyos mayor naman. Imagine, pinagpaguran nyo yan. Kaya guys, mag-ingat. So, ito ang next ating pag-uusapan. Nakakagigil din to eh.